Bakit mahihirapan ang China na sakupin ang Pilipinas kahit na walang tumulong sa atin? Ito ay isang hypothetical na senaryo lamang. Sobrang hirap sakupin ang Pilipinas dahil isa tayong arkipelago. Hindi tayo isang buong lupa tulad ng iba. Kung ang Ukraine nga, walang dagat na pagitan mula sa Russia. Pero hanggang ngayon, hindi pa din ito tuluyang nasasakop. Alam natin na ang China ay isang superpower. Sa ngayon, wala silang dahilan para gawin ito. Pero kung sakaling lusubin nila ang Pilipinas, madami silang problemang kailangang harapin. Una, logistics. Para sakupin ang Pilipinas, kailangan nilang magpadala ng hindi bababa sa 300,000 sundalo. Ang problema, 1,000 kilometro ang layo nila sa atin. Kaya kailangan nilang gamitin ang kanilang mga barko para magpadala ng mga sundalo sa isang biyahe. Humigit kumulang 15,000 lang ang kaya nilang ipadala. Oo, maraming barko ang China. Pero hindi lahat yon ay panggera at hindi din lahat ay nakadesign panghakot ng mga sundalo. Isa pa, hindi lang sundalo ang kailangang dalhin ng barko, kundi mga tangke, helicopters, gasolina, supplies at iba pa. Hindi din pwedeng siksikan ang mga sundalo sa loob. Kaya sa estimate, ang kaya lang nilang ipadala sa isang biyahe ay 10,000 hanggang 15,000 sundalo. Dahil sa layo natin sa China, best case scenario, tatagal ng 3 hanggang 4 na araw ang biyahe ng mga barko nila, round trip. Ibig sabihin, para mapadala nila ang 300,000 sundalo, aabutin sila ng mahigit 30 araw o isang buwan. Pangalawang problema na kakaharapin ng China ay ang gastos. Para maisagawa ang operasyon na ito, kailangan nilang gumastos ng ilang bilyong piso kada araw. Sa gasolina pa lang ng mga naval ships, aircrafts, mga sasakyan, tangke, aabot na ng ilang bilyon kada araw. Isama mo pa dito ang ammunition, artillery shell, missiles, rockets, grenades, small arms ammo, at iba pa. At para sa 300,000 sundalo, sahod, pagkain, tubig, uniforme, medical supplies, communications equipment, tent, portable toilets, at marami pang iba. Lahat ng equipments kailangan din ng maintenance at repair. Alam nating mayaman ang China, pero kung tumagal ng 1 taon ang gera, aabot ng ilang trilyong dolyar ang gagastusin nila. At ito ay posibleng maging dahilan ng isang economic collapse. Pangatlo, Luzon itself is a nightmare for invading forces. Kung mapaatras mo ang China sa beach landing, mas maganda. Pero kahit makalusot sila, puro bundok at ambush points ang Luzon, narrow roads, terrain advantage ng defenders, at napakaraming lugar para guluhin ang pag-usad nila. Hindi ito open field na pwede silang magtayo ng tank formations. Luzon is basically a giant maze na maraming kabundukan, ilog at kagubatan, puro natural obstacles. Pang-apat, hindi nila makokontrol ang 110 milyong Pilipino. Even if, sabihin natin worst case scenario, makapasok sila sa ilang lungsod. Ang pinakamahirap na part ay hindi ang pagkuha, kundi ang pag-hold. Dahil mismong kultura natin, kung may mananakop, lumalaban tayo. Lahat, sa bundok, sa probinsya, sa isla, sa gubat, at kahit saan. Panglima, occupation is impossible long-term. To fully control our islands, they need 500,000 to 1 million troops on the ground. Pwede ba nilang pakainin, suplayan, bantayan, i-coordinate ang lahat ng yan araw-araw across 7,000 islands? Sobrang hirap. Kahit Japan noon, with brutal tactics and full focus, hindi nila kontrolado ang buong Pilipinas. What more ngayon, na mas malaki ang population natin at mas spread out ang communities?